Naisip nyo na ba, mga kaibigan, kung bakit sa isang bahagi ng mundo may mga tao na umaabot sa 100 taon nang walang sakit, masigla pa rin at masaya, samantalang sa iba, parang himala na ang ganoon. Ngayon, samahan nyo kami sa isang virtual journey patungo sa isla ng Okinawa sa Japan. Kilala ang lugar na ito bilang isa sa tinatawag na blue zones ng mundo, yung mga rehiyon na talagang sobra-sobra ang bilang ng mga taong matatanda at nagiging centenarians. Aalamin natin ngayon ang tatlong simpleng sekreto pero sobrang epektibo na nakakatulong sa mga taga-Okinawa para manatiling malakas at masigla kahit lampas na ng 50, 60 at 70. Maniwala kayo, hindi ito tungkol sa magic pill o sa sobrang hirap na exercise. Mas simple at mas malalim ang dahilan. Pero bago tayo magsimula, ano sa tingin ninyo ang mas mahalaga sa pagpapahaba ng buhay? Ang genes ba natin o ang ating pamumuhay? I-comment nyo po ang inyong opinyon at tingnan natin mamaya kung magbabago pa ang inyong sagot. Ano nga ba itong blue zones? Ginagamit ito ng mga siyentipiko at demographer para tukuyin ang 5 rehiyon sa mundo kung saan mas mahaba ang buhay ng tao kaysa average. Kasama riyan ang Sardinia sa Italy, Nicoya Peninsula sa Costa Rica, Icaria sa Greece, Loma Linda sa California, at syempre, ang bida natin ngayon, ang Okinawa sa Japan. Ayon sa ilang dekada ng pag-aaral, lumabas na hindi lang pala sa pambihirang genes nakasalalay ang kanilang haba ng buhay, kundi sa kanilang paraan ng pamumuhay, pagkain, at ugnayan sa kapwa. Nag-iiba talaga ang Okinawa. Hindi lang sila maraming centenarians. Nananatili pa silang malusog, iniiwasan ang mga sakit ng modernong panahon tulad ng sakit sa puso times cancer at diabetes. Ang sikreto nila ay hindi isang magic pill, kundi isang buong sistema, isang harmonya ng ilang mahahalagang elemento. Sisimulan natin ang pag-aaral ngayon. At syempre, magsisimula tayo sa kung ano ang inihahanda natin sa ating plato. Ang unang panuntunan at siguro pinakapamilyar na sa mga taga-Okinawa ay tinatawag nilang Hara Hachibu. Kapag isinalin ito, ang ibig sabihin ay kumain ka lang hanggang sa maramdaman mong 80% pa lang ang busog mo. I-imagine nyo po, tatayo kayo sa pagkainan na may konting kurot pa rin ng gutom. Yung bahagya lang. Nakakapanibago ito, hindi ba? Sa ating kultura, kung saan sanay tayong magpakabusog ng todo. Parang salungat o di tama ang kaisipang ito. Pero tandaan, hindi ito basta-bastang diet lang. Ito ay isang buong pilosopiya o pamamaraan sa pagtingin sa pagkain. Nakikinig ang mga Okinawan sa kung ano ang sinasabi ng kanilang katawan. Tumitigil sila sa pagkain kapag nawala na ang matinding gutom, pero hindi pa dumarating yung pakiramdam ng sobrang busog at bigat sa tiyan. Ito ay isang matalinong paraan ng pagiging masinop sa pagkain na nagliligtas sa kanila mula sa labis na pagkain o overeating. Kasi po, ang ating utak ay tumatagal ng halos 20 minuto bago nito makuha ang senyales ng busog na ako mula sa tiyan. Kaya sa pagtigil nila ng mas maaga, na ibibigay nila sa kanilang katawan ang eksaktong enerhiya na kailangan nito nang hindi na ito nabibigatan sa sobra-sobrang karga. Bakit nga ba napaka-importante nito? Sa pananaw ng siyensya, itong Hara Hachibu ay isang simple at natural na diskarte para limitahan ang ating kinakain. Ang kalorya, ika nga, marami ng pag-aaral, sa hayop man o sa tao, ang nagpapatunay na kapag binawasan natin ng bahagya ang ating calorie intake, bumabagal daw ang proseso ng pagtanda mismo sa loob ng ating mga selula, cells. Nababawasan din nito ang sobrang pagod o oxidative stress ng ating katawan. Kaya nagiging mas mababa ang tsansang magkasakit tayo dahil sa edad. Kasi
Kapag palagi tayong nagpapakabusog, pinipilit nating magtrabaho ng sobra-sobra ang ating katawan para tunawin at iproseso ang lahat ng sobra-sobrang kinain. Nagiging pabigat ito sa lahat ng sistema natin, mula sa tiyan hanggang sa puso at ugat, kaya mas mabilis tayong maubos o masira. Pero ang mga taga-Okinawa, dahil kumakain sila ng mas mababa ng 20%, 20%, kumpara sa karaniwang tao sa kanluran, ang kanilang katawan para bang lumipat sa mas matipid at mas epektibong mode. Parang sasakyan lang yan, di ba? Kung hindi mo aakapan ng todo ang pedal ng gas sa bawat stoplight, mas magtatagal ang serbisyo ng makina. Ganoon din ang mangyayari sa ating katawan. Pero hindi lang sa dami ang usapan dito mga kaibigan, kundi sa kalidad ng pagkain. Silipin natin, ano ba talaga ang laman ng plato ng mga taga-Okinawa? Hindi ka makakakita doon ng malalaking hiwa ng red meat o kaya yung matatabang dairy products. Ang base talaga ng kinakain nila ay halaman, ang makukulay na gulay na inaani nila sa sarili nilang taniman ang halos bumubuo sa kanilang menu. Ang hari ng kanilang hapag ay ang kulay ube na kamote. Tinatawag nilang Beni Imo. Napakarami nitong antioxidants, bitamina, at fiber. Kumakain din sila ng maraming soy products, lalo na ang tokwa, tofu, at miso. Ito ay mahusay na pinagmumula ng plant-based protein at mga sustansyang maganda para sa puso. Palagi ring nakahain sa kanilang mesa ang mapait na gulay na guya, katulad ng ating ampalaya, na pinaniniwalaang tumutulong mag-ayos ng blood sugar level. At syempre, iba't ibang uri ng damong dagat, seaweed, na sagana sa mineral. Sa madaling salita, ang kanilang pagkain ay mababa sa calories, pero sobra-sobra naman sa mga sustansya na kailangan ng katawan natin. Sa kultura ng mga taga-Okinawa, tinuturing nilang gamot ang pagkain. Hindi talaga nila pinaghihiwalay ang kalusugan at ang laman ng kanilang hapagkainan. Para sa kanila, iisa lang ang dalawang iyan. Bawat isang produkto raw na nakahain sa kanilang mesa ay may sariling halaga at tiyak na gamit. Halimbawa, ang turmeric o luyang dilaw na madalas nilang gamiting pampalasa ay napakahusay na panlaban sa pamamaga. Ang shiitake mushroom soup naman ay nagpapalakas ng ating depensa o immune system. At ang green tea na kanilang iniinom buong araw ay punong-puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa ating mga selyula para hindi masira. Ang malalim na pag-unawang ito kung paano nakakaapekto ang pagkain sa katawan ay isang mahalagang pamana na ipinasa nila sa bawat henerasyon. Kusang loob at matalino nilang pinipili ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas, sigla, at pananggalang laban sa sakit. Hindi ito sumusunod sa mga nauusong dieta na galing lang sa internet, kundi ito ay karunungan na napatunayan na ng maraming siglo. Kung susuriin, para silang kumakain ng bahaghari, rainbow, araw-araw. Sa ganitong paraan, nakukuha nila ang lahat ng kinakailangang bitamina at nutrients mula sa sariwa at whole foods na mismong sa kanilang lupa rin nanggagaling. Kailangan nating pabulaanan ang isang sikat na paniniwala na para maging malakas at malusog sa pagtanda, kailangan daw natin ng maraming karne. Pero ang karanasan ng mga taga-Okinawa ay nagpapatunay sa kabaliktaran. Ang pagkain nila, halos lahat, ay galing sa halaman. Ang karne, lalo na ang baboy, ay bihira lang lumabas sa kanilang hapagkainan. Kadalasan, tuwing may okasyon lang at napakaliit na porsyon lang. Kukuha sila ng protina mula sa tokwa, beans, at minsan ay isda. Tingnan ninyo ang resulta. Mas madalang silang magkaroon ng osteoporosis o mabalian ng buto kumpara sa mga bansang kumakain ng maraming gatas at karne. Ang kanilang mga kalamnan
ay nananatiling matibay dahil sa regular na ehersisyo at pagkilos, hindi dahil sa sobrang protina ng hayop. Ipinapakita ng halimbawang ito na hindi kailangan ng ating katawan ang sandamakmak na karne para maging malakas at malusog. Mas mahalaga ang balansing dieta, punong-puno ng gulay at halaman na hindi masyadong nagpapahirap sa ating katawan. Ito ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin para sa mahaba at masiglang buhay. Tayong nabubuhay sa napakaabala at mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Paano ba natin maiaangkop ang mga prinsipyong ito? Magsimula tayo sa maliliit na hakbang. Subukan mong gumamit ng mas maliit na plato. Ito ay isang simpleng diskarte para natural na mabawasan ang iyong nakakain. Kumain ng dahan-dahan. Nguyain ng mabuti ang bawat subo. Lasapin ang sarap, amoy, at tekstura ng pagkain. Itabi muna ang telepono at patayin ang telebisyon habang kumakain. Sa ganitong paraan, mas makakapag-focus ka sa proseso ng pagkain. At ang pinakaimportante, matutong pakinggan ang ating katawan. Bago ka pa man magdagdag ng isa pang serving, tanungin mo ang sarili mo, talaga bang gutom pa ako or kumakain lang ako dahil nakasanayan ko na? Huwag mong piliting maging saktong 100% busog. Sikaping tumigil sa mga 80% lang. Siguro, sa simula ay medyo nakakapanibago ito. Pero paglipas ng panahon, mapapansin mo kung gaano gumanda ang iyong panunaw at magkakaroon ka ng mas maraming lakas at gaan ng pakiramdam sa buong katawan. Sige, pag-usapan naman natin ang pangalawang susi sa mahabang buhay ng mga taga-Okinawa. Ito ay kasing halaga ng tamang pagkain at nutrisyon. Ang konseptong ito ay tinatawag na ikigai. Wala itong eksaktong salin sa ating wika, pero pwede itong ipaliwanag bilang ang bagay na nagbibigay kabuluhan sa buhay o ang dahilan kung bakit ka bumabangon tuwing umaga. Hindi ito kailangang konektado sa trabaho o sa iyong karera. Halimbawa, para sa isang 100 taong gulang na master ng martial arts, ang ikigay niya ay ang pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa mga estudyante. Para naman, sa isang 102 taong gulang na lola, ito ay ang pag-aalaga sa kanyang apo sa tuhod. Sa iba, maaaring ang ikigay ay ang pag-aalaga sa hardin, pangingisda o paggawa ng mga tradisyonal na tela. Ang ikigay ay parang isang kompas na gumagabay sa atin habang tayo ay nabubuhay. Nagbibigay ito ng pakiramdam, ng layunin at ng pagiging kailangan. Kahit na napakatanda na natin. Sa Okinawa, walang konsepto ng magre-retiro at magpapahinga na lang. Ang mga tao roon ay nananatiling aktibo at kasali sa buhay ng komunidad hanggang sa huli nilang hininga. Bakit nga ba ito napaka-importante sa ating kalusugan? Kapag mayroon tayong ikigay, mayroon tayong dahilan para mabuhay at gumising araw-araw. Ito ang pinakamabisang panlaban sa pagiging matamlay, sa depresyon at sa lungkot na madalas nating maramdaman habang tayo ay tumatanda. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may malinaw na layunin sa buhay ay mas humahaba ang buhay at hindi gaanong tinatablan ng sakit sa puso o stroke. Ang pakiramdam na tayo ay kailangan pa at may kabuluhan ay nagpapasigla sa ating isip. Pinapababa nito ang stress hormones natin tulad ng cortisol at pinapalakas ang ating immune system. Kapag tayo ay nagretiro at nawawala ng dating papel sa lipunan, madalas nawawala rin ang ating purpose. Ito ang nagiging simula ng biglaang paghina ng ating kalusugan. Samantala, ang mga taga-Okinawa, dahil mayroon silang ikigay, hinding-hindi sila humihinto sa pagiging mahalaga at aktibong miyembro ng kanilang komunidad. Talaga pong nakamamangha ang mga simpleng halimbawa ng ikigay sa Okinawa, pero ang lalim ng kahulugan nito. May isang mangingisda doon
77 taong gulang na ang nagkuwento sa mga nag-aaral. Ang kanyang ikigay daw ay ang paglabas sa dagat araw-araw para manghuli at may maihanda siyang sariwang pagkain sa kanyang pamilya. Ramdam niya ang malaking kagalakan at tungkulin dahil nabibigyan niya ng sapat na sustento ang mga mahal niya sa buhay. Samantala, mayroon namang isang lola na 100 taong gulang na inilaan ang buong buhay niya sa tradisyonal na paghabi ng basyofu. Hindi lang siya gumagawa ng magagandang tela, kundi pinapangalagaan din niya ang kultura at pamana ng kanilang lahi. Aktibo niyang itinuturo ang galing na ito sa mga mas batang henerasyon. Walang tigil ang kanyang mga kamay sa paggawa, pero ang isip niya ay nananatiling matalas at malinaw. Siguro, hindi man malaki ang kinikita nila sa mga gawaing ito, pero nagbigay ito sa kanila ng kayamanan na mas mahalaga, ang pakiramdam na ang kanilang buhay ay may saysay at kabuluhan. Hindi sila naghintay na lang at naupo, nag-aabang sa dulo. Sa halip, namuhay sila ng buo, may direksyon at makabuluhan bawat araw. Paano natin matutuklasan ang sarili nating ikigay o ang layunin natin sa buhay, lalo na kung tayo ay nasa edad 50 pataas at parang naabot na natin ang lahat ng pangarap sa karera? Tandaan po natin, hindi ito ang panahon ng pagtatapos, kundi ito ang tamang pagkakataon para sa isang bagong simula. Subukan nating tanungin ang ating sarili ng ilang simpleng tanong. Una, ano ba talaga ang pinakagusto kong gawin? Pangalawa, saan ba talaga ako magaling? Pangatlo, ano sa mga alam kong gawin ang makakatulong sa ibang tao? At pang-apat, ano ang nagpapasigla at nagpapakumpleto sa pakiramdam ko? Ang inyong ikigay ay maaaring nagtatago lang sa dati mong libangan na matagal mo nang nakalimutan. Puwede ring sa pagboboluntaryo o sa pagtulong at paggabay sa mga anak at apo, sa pag-aaral ng bago, sa sining, o sa pagbabahagi ng inyong mahabang karanasan sa buhay. Huwag po nating hanapin ang mga bagay na sobrang enggrande o malaki. Kadalasan, ang tunay na layunin ay nasa maliliit na gawain araw-araw na nagbibigay kasiyahan sa atin at pakinabang naman sa ating komunidad. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang magkaroon tayo ng dahilan para bumangon mula sa higaan ng may ngiti at panibagong sigla tuwing umaga. Mahalaga po na maintindihan natin, ang ikigay ay hindi isang permanenteng mitiin na kapag naabot mo na, tapos na. Nagbabago at nag-iiba-iba po ito habang tayo'y nabubuhay. Noong bata pa kayo, baka ang ikigay nyo ay ang inyong trabaho o ang pagpapalaki ng inyong mga anak. Pero pagdating ng 50 o 60 anyos, maaari itong maging pagiging mentor or gabay sa mga bata, paghahalaman o yung gardening, o kaya ay paglalakbay. Ang pagiging flexible at ang kakayahang makahanap ng bagong kabuluhan, iyan po ang susi sa mahaba at masayang buhay. Ang mga matatanda sa Okinawa na sikat sa kanilang mahabang buhay ay patuloy na nag-aaral ng bago, nag-iensayo ng bagong kasanayan at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang henerasyon. Hindi sila nagpapatali sa nakaraan, bagkus nakatingin sila sa hinaharap ng may pagtataka at kuryosidad. Dahil sa pagiging bukas nila sa bagong karanasan, nananatiling active ang kanilang isip, naiiwasan ang pagkalimot o sakit sa utak, cognitive decline, at napupuno ang kanilang buhay ng sariwang kasiyahan. Mag-isip po kayo, ano kaya ang gusto mong matutunan ngayon? Baka doon po ninyo matagpuan ang inyong bagong ikigay. At ito na nga, ang pangatlo at huling haligi na sumusuporta sa napakahabang buhay ng mga taga-Okinawa. Ito ay isang bagay na madalas nating nakakaligtaan sa ating individualistikong mundo, ang kapangyarihan ng matibay na koneksyon sa kapwa. Mayroon silang espesyal na tawag dyan, ang moai.
Noong una, ginagamit lang ang muay bilang terminolohiya para sa paluwagan o para sa tulong pinansyal sa komunidad. Pero habang tumatagal, lumalim ang kahulugan nito. Ang muay ay isang grupo ng 5 hanggang 10 matalik na kaibigan na nagdadamayan at nagtutulungan sa buong buhay nila. Regular silang nagkikita upang magkwentuhan, magbahagi ng mga balita, mag-alok ng tulong kapag may problema, o minsan naman nagtitilang sila ng magkakasama. Ang pinakaimportante, ang mga grupong ito ay nabubuo pa lang noong bata sila at nananatili silang buo hanggang sa pagtanda. Ito ang iyong personal at maaasahang social network or support system na nagbibigay ng emosyonal, pinansyal at psikolohikal na suporta sa anumang sitwasyon. Ang laking tulong talaga ng ganitong samahan sa ating isip man or sa ating kalusugan. Yung pakiramdam na kabilang ka, na may pamilya kang sinasamahan at alam mong may masasandalan ka palagi. Sobrang lakas nitong panangga laban sa stress. Ayon sa mga modernong pag-aaral, ang labis na kalungkutan or pag-iisa ay kasing sama sa ating kalusugan. Parang nagyoyosi ka raw ng 15 sigarilyo bawat araw. Tumaas ang tsansa ng depression, sakit sa puso, at maging ng demensya dahil dito. Pero ang mga miyembro nitong Moai, ang tawag sa samahan, ay nakakaramdam ng proteksyon at pagmamahal. Kung may nagkasakit, dadalhan siya ng pagkain ng mga kasama niya at tutulong din sila sa gawaing bahay. Kung may problema sa pera ang isa, magtutulungan ang Moai na makakolekta ng pondo para sa kanya. Pero ang pinakapuso nito, syempre, ay ang araw-araw na kwentuhan, tawanan, at pagbabahagi ng mga istorya. Ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayang ito ay nagpapanatili ng linaw sa isip, nagbibigay ng positibong damdamin, at literal na nagpapahaba ng ating buhay. Ang Muay, hindi lang yan basta-bastang club o samahan. Para na yan sa kanila sa pangalawang pamilya na nangangako na magsasama-sama habang buhay. Magkakasama sila sa pagdiriwang ng kasal at kapanganakan. Siyempre, magkakasama rin sila sa pagluluksa sa libing. Kilalang kilala na nila ang isa't isa at tanggap nila kung sino ka man. Dahil sa ganitong lalim ng suporta na walang kondisyon, na bubuo ang isang natatanging komunidad. Sa ganitong samahan, hindi nakakatakot tumanda. Alam mo na hinding-hindi ka mag-iisa. Pero hindi lang yan. Ang Moai ay nagsisilbi rin na parang isang health and wellness group. Kapag may miyembro na nalilihis ng landas, halimbawa, nagsimulang manigarilyo o mag-inom ng sobra, ang iba, maingat at malumanay siyang igagabay pabalik sa tamang direksyon. Sila ang nagpapaalala at nagpapatatag ng healthy habits sa bawat isa. At yan ang malaking dahilan kung bakit sila nagtatagal ng matagal. Ito ay kolektibong responsibilidad para sa kalusugan at kaligayahan ng bawat isa sa grupo. Paano ba natin gagawin ang sarili nating Moai? Siyempre, hindi naman natin basta-basta kukunin o kokopyahin ang matandang kaugalian na iyan. Pero, pwede nating kunin ang pinakapuso ng prinsipyong ito, ang halaga ng mga malalim at pangmatagalang relasyon. Tignan niyo po ang inyong paligid. Mayroon ba kayong 3 hanggang 5 tao na maaari ninyong tawagan kahit 3:00 pa ng madaling araw para sa anumang problema? Kung meron, mamuhunan kayo ng oras at lakas sa mga ugnayan na ito. Mag-organisa ng regular na pagkikita. Huwag lang puro chat o text sa cellphone. Pwedeng lingguhan ang kapehan, magkaroon ng pinagsasaluhang libangan, o simpleng paglalakad-lakad sa parke. Ang mahalaga ay ang pagiging regular at ang tunay na interes sa buhay ng bawat isa. Buuin ninyo ang inyong support system, ang inyong pangalawang pamilya. Kahit pasimulan nyo ito, paglampas ng edad 50, hindi pa huli ang lahat para bumuo ng matibay
na samahan na aalalay at susuporta sa inyo sa mahabang panahon. Tungkol naman sa galaw ng katawan, alam nyo ba, ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng mga taga-Okinawa ay yung natural at tuloy-tuloy na pagkilos. Hindi nyo sila makikita sa loob ng gym na nagbubuhat ng mga bakal. Ang buhay nila mismo, yan na ang kanilang ehersisyo. Palagi silang naglalakad, naghahalaman, o kaya ay nagtatrabaho sa kanilang taniman. Ilang beses din sa isang araw na nagtatayo at upo sila sa sahig. Napakagandang training yan o pagsasanay para sa binti at sa ating core muscles. Hindi nila tinatawag na exercise ang ginagawa nila. Namumuhay lang sila ng aktibo. Halimbawa, ang paghahalaman. Ito ang perpektong karga sa katawan dahil nandyan na ang pagyuko, ang pag-upo, ang paggalaw ng kamay, at lahat yan sa sariwang hangin at ilalim ng sikat ng araw. Itong mababa lang ang bigat pero tuloy-tuloy na pagkilos sa buong araw ay mas nakakabuti sa kalusugan natin kumpara sa isang oras lang na matinding ehersisyo tapos 8 oras kang nakaupo sa silya. Malaki ang kinalaman ng sikat ng araw sa kanilang kalusugan dahil madalas silang nasa labas, nakakakuha ang mga taga-Okinawa ng sapat na vitamin D. Itong vitamin D, na tawag nga nating bitamina ng araw, ay napakahalaga para sa matitibay na buto, sa ating resistensya at maging sa magandang pakiramdam. Samantalang ang ibang tao, lalo na sa mga malalamig na lugar, ay madalas nagkukulang nito. Ang mga taga-Okinawa ay nakakakuha nito ng sobra-sobra, natural sa kanila. Siyempre, kailangan din nating mag-ingat. Huwag tayong magbabad sa tirik na araw, lalo na sa tanghali. Pero ang kaunting pagsikat ng araw tuwing umaga o hapon, ito na ang isa pang simpleng sikreto at libreng pampahaba ng buhay. Ito ay paalala lang na tayo ay parte ng kalikasan. Kapag malapit tayo sa kalikasan, siguradong gaganda at sisigla ang ating pakiramdam. Hindi rin natin dapat kalimutan, mga kasama, ang pananaw nila sa buhay espiritual diyan sa Okinawa. Kahit hindi ito maituturing na formal na relihiyon, malalim ang pasasalamat at pagkakaugnay ng karamihan sa kanila sa kanilang mga ninuno. Marami sa kanilang mga tahanan ang may maliliit na altar kung saan nila pinaparangalan at inaalala ang mga pumanaw ng kamag-anak. Ang mga pang-araw-araw na ritual na ito ay nagdudulot sa kanila ng pakiramdam ng pagiging matatag, ng matibay na ugnayan ng mga henerasyon at tumutulong sa kanilang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Tinuturuan sila nitong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang masarap na pagkain, ang pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan, at ang ganda ng kalikasan. Ang pilosopiyang ito ng tahimik na pagtanggap sa buhay na walang labis na pagmamadali o labis na stress ay isa ring mahalagang sangkap ng kanilang haba ng buhay. Ang matinding stress o yung tinatawag na chronic stress ang isa sa pangunahing pumapatay sa modernong mundo. Ngunit ang mga taga-Okinawa mukhang natagpuan na nila ang paraan upang mamuhay ng may kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang sarili at sa buong kapaligiran. Kaya, ipunin na natin ang lahat at tingnan kung paano nagdudugtong ang mga ito. Ang sikreto ng Okinawa ay hindi lang isang bagay, kundi ang pagtutulungan ng lahat ng mga salik na ito. Ang katamtamang pagkain na mayaman sa gulay at halaman, ito yung tinatawag nilang hara hachibu o huwag magpakabusog ng sobra, ay nagbibigay lakas sa katawan at panangga sa sakit. Ang pagkakaroon ng direksyon o layunin sa buhay o yung ikigai ay nagbibigay rason sa isip para mabuhay ng may sigla at manatiling malinaw. At ang matibay na samahan o komunidad na tinatawag nilang moai ay nagbibigay sa ating puso ng kapayapaan at pagmamahal.
Kapag tinanggal mo ang isa lang dito, maaaring bumagsak o magulo ang buong sistema. Hindi pwedeng mag-diet ka lang ng pang-Okinawa habang nakaupo ka mag-isa sa harap ng TV at iyasa mo na pareho ang magiging resulta. Ang kanilang mahabang buhay ay isang buong pamamaraan ng pamumuhay kung saan bawat bahagi ay sumusuporta at nagpapalakas sa bawat isa. Iyan ang pinakamahalagang aral na matututunan natin mula sa kanilang karanasan. Pero tandaan po natin, kahit sa mismong Okinawa, ang mga bagong henerasyon doon dahil ginagaya na nila ang lifestyle ng kanluran, panay fast food, at puro na lang upo sa trabaho, nawawalan na rin sila ng bentahe sa pagiging matanda. Dahil dito, dumadami na rin sa kanila ang nagkakasakit ng labis na katabaan at diabetes. Ito ang pinakamalaking patunay na hindi sa dugo o sa genes nakukuha ang sikreto ng mahabang buhay, kundi sa mismong paraan ng ating pamumuhay. Ang sikreto ng mga Okinawan ay hindi naman mahiwagang bagay na para lang sa iilan. Ito ay mga simpleng gabay lang sa pagkakaroon ng masaya at malusog na buhay. Ang kaso, ito'y nakalimutan na natin sa sobrang paghahabol sa ginhawa at tagumpay. Pero ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para bumalik tayo sa mga simpleng aral na ito. Kahit kaunting pagbabago lang sa ating kinakain, sa paghahanap ng layunin sa buhay, at sa pagpapatibay ng koneksyon sa pamilya at mga mahal sa buhay ay makakapagbigay na ng kamanghamanghang resulta. Ayan na, mga kaibigan, dahan-dahan nating naunawaan ang sikreto sa mahaba at masiglang buhay ng mga taga-Okinawa. Pero, ang pinakamalaking realization dito, sa totoo lang, wala naman talagang sikreto. Walang magic pill or kung anong himalang gamot na kailangan. Ang meron lang, simple pero malalim na karunungan. Napakainin mo ang iyong katawan ng tamang pagkain, pero huwag kang magpapakabusog. Bigyan mo ng purpose o layunin ang isip mo para mayroon ka palaging hinahanap at pinagsisikapan. At pakainin mo ang iyong kaluluwa ng mainit at totoong samahan dahil mas mahirap lakarin ang buhay ng nag-iisa. Ang tatlong haligi na ito, ang hara-hachi-bu, kumain pero hanggang 80% lang, ang ikigai, layunin sa buhay, at ang moai, matibay na komunidad, ang bumubuo ng napakatibay na pundasyon para sa ating kalusugan. Hindi lang ito para abutin ang 100 taon, kundi para mabuhay tayo ng aktibo, masaya, at may matalas na isip. Maraming salamat po sa panonood ninyo hanggang sa huli. Kung may natutunan po kayong bago at makabuluhan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel natin para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa kalusugan mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon, bumalik tayo sa tanong. Sa tingin po ninyo, alin sa tatlong ito ang tamang pagkain at hindi pagpapakabusog, ang pagkakaroon ng layunin o ang matibay na pakikipagkapwa-tao ang mas magiging malaking tulong sa buhay ninyo ngayon? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments section. Gusto ko po talagang basahin ang mga insights ninyo.